Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahon yun, umuwi si Jesus sa Nazaret na kanyang nilakhan gaya ng kanyang kinagawian. Pumasok siya sa sinagoga upang ng araw ng pamamahinga. Tumindig siya roon, bumasa at ibinigay sa kanyang aklat ni Propeta Isaias. Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito: Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat tinirang niya ako upang ipangaral sa maduka ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na siya'y lalaya, at sa mga bulag na sila'y makakakita, upang bigyang kaluwagan ang mga sinisig, at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Nilulun niya ang kasulatan, at matapos isauli sa tagapaglingkod siya'y naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng mga nasa sinagoga at sinabi niya sa kanila, natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan samantalang nakikinig kayo. Pinuri siya ng lahat at namangaan sa kanyang napakahusay na pananalita. Hindi ba ito ang anak ni Jose? Tanong nila. Kaya sinabi ni Jesus, walang pagsalang babanggitin ninyo sa akin ang kawikaang ito, Doktor, gamutin mo ang iyong sarili. Sasabihin din ninyo sa akin, gawin mo naman sa iyong sariling bayan ang mga nababalitaan naming ginawa mo sa Capernaum. At nagpatuloy ng pagkasalita si Jesus. Tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming babaeng balo sa Israel noong kapanahunan ni Elias nang hindi umulan sa loob ng 3 taon kalahati at magkaroon ng matinding tagutom sa buong lupain. Subalit hindi sa kanino man sa kanila pinapunta si Elias, kundi sa isang babaeng balo sa Sarepta, sa lupain ng Sidon. Sa dinami-dami ng mga kitongin sa Israel noong kapanahunan ni Eliseo, walang pinagaling isa man sa kanila. Sinaaman pang taga-Syria ang pinagaling. Galit na galit ang lahat ng nasa sinagoga. Nang marinig ito, nagtindigan sila at pinatabuyan siyang palabas sa taluktok ng burol na kinatatayuan ng bayan upang ibulig sa bangin. Ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis. Ang mabuting balita ng Panginoon.